to financial planning and forecasting. So, ang saya, di ba, exciting. Lahat ng pinag-aralan natin yun yung kukuhanin natin ng dalawa. So for this morning, pag-uusapan natin yung financial planning and forecasting as I've said. So, pag sinabing financial planning and forecasting, ano bang naiisip nyo? Para saan to? Sa palagay mo? Sino gustong sumagot? Para saan tong financial planning and forecasting? Yung magandang sagot last day na ha. Gandahan nyo na. Mukhang gustong sumagot ni John Leonard. Pabalan, para saan ba itong financial forecasting? Sir, idea ko lang po yung sa paghahanda nga po kung saan natin gagamitin yung pera natin, tapos kung ano po ang magandang paglagyan, sir. Okay, correct. Tama yung sagot mo. Saan paggagamitan, ano ang pwedeng paglagyan ng pera. So halimbawa naman, isa kang negosyante, isa kang member ng corporate world. Para saan ano ang use ng financial planning and forecasting sa iyo? Ikaw ang tatanungin. Tanungin nga natin si Warren, sasagot ka ba, Warren Cortez? Sige sir, sige sir. Sige, kung ikaw ay member ng corporation or meron kang sariling business, para saan itong financial planning and forecasting? Sir, to predict the presenting sir, project sir, kung ano po yung ano yung magiging pwedeng gawin sa next year para tumaas pa yung yung value ng pagpasok ng pera, ganun po. Okay, sige. Tama. More or less, tama naman yung mga sagot ninyong dalawa ni... Sino to? Sir Nari po. Aronari. Anong marinig mo? May kumakanta pa sa background mo, Aronari. Kayo maingay dyan. Yung ano po, yung sa financial forecasting po, yung in-estimate po dito kung gaano po ala yung magiging possible na financial in the future po. Okay, thank you very much. Okay, so to summarize yung mga sinabi ninyong inputs, kung naaalala niyo yung case number 8 na ginawa ng Group 8, na pinresent ng Group 8 last week and ginawa nyo rin naman as a group. Sa financial planning and forecasting, dito nyo malalaman kung magkano ba ang pera na kakailanganin nyo para masuportahan yung sales, yung increase ng sales mo next year. So mamaya makikita nyo kung ano ibig sabihin ng AFN or additional funds needed. So mamaya pag-uusapan natin kung ano ba yung mga terminologies na sinabi ko. So for today, pag-uusapan natin kung ano ba yung strategic planning, forecasting ng sales, yung AFN na sinabi ko. And then since nag-forecast tayo ng sales, magpo-forecast na rin tayo ng financial statements. Naalala niyo pa ba yung mga financial statements natin? Hindi na. Tanungin ko nga si Liacuna, Belfran Liacuna. Ano nga yung 4 na financial statements na pinag-usapan natin before? Belfran. Meron may birthday sa hapit lang. Belfran, nandiyan ka ba? Sir, nalimutan ko. Nakalimutan mo na agad. Naku patay, finals na in 2 weeks. So yung 4 kasi na financial statements ay income statement, balance sheet, statement of owner's equity, at saka statement of changes in retained earnings. So 4 yun. So tandaan nyo yun. So sa financial projection, from the sales forecast, makakapag-forecast din tayo ng financial statement. So ano ba yung strategic planning na pinag-uusapan natin? So pag sinabing strategic planning, ito yung talagang overall strategy na gustong gawin ng isang company or isang negosyo. So pag strategic planning, masyadong malawak ang scope nito kasi hindi siya tumitingin sa pang-araw-araw lang o pang this year lang kasi ang tinitingnan niya mahabang time horizon, pwedeng 5 to 10 years na time horizon. So maraming elements yung strategic plan. Ang pinaka-sikat dyan o pinaka-alam ng lahat ng tao is yung mission statement. Mission statement kasi ito yung parang summarized version ng strategic plan ng isang company. So ibig sabihin, kung ano ang plano talaga in general ng company, makikita mo yan sa mission statement. Andyan din yung corporate scope. Yung corporate scope, ito naman yung kung ano yung mga business, ano yung mga line of business na gustong gawin o pasukin ng ating company. Statement of corporate objectives, so ano yung objectives ng company, corporate strategies, operating plan, and financial plan. So,
Doon tayo sa operating plan and financial plan. Pag sinabing operating plan, ito yung detalyadong guide dun sa mga employees ng company kung ano ba yung gagawin nilang taktika base doon sa strategy ng company. Yun yung operating plan. Pag naman financial plan, dito mo malalaman kung ano ba yung ine-expect natin na magiging takbo ng pera doon sa negosyo natin. Saan magagaling yung sales, magkano yung sales, kailangan ba natin mangutang ng pera para suportahan yung sales natin, o kailangan natin mag-raise o mag-issue ng common stock. Some examples ng mission statement, ito sa halimbawa, sample mission statement sa amin sa BDO. So ito yung aming mission statement. Pakibasa nga ang mission statement ng BDO Unibank. Sino gusto magbasa? Babasa lang yan. Kung saan nyo, mag-volunteer na ako agad. Ako na, sir. Si Sevilla, sige na, unang nag-raise na hand si Sevilla. Mabasa naman ako Sevilla ng mission statement ng BDO Unibank. Samples mission statement, BDO Unibank Incorporation. We are in the business for our customers, shareholders, and employees. We shall deliver creatively innovative products and cross-sell the BDO Unibank Group service, supported by procedures, system, and processes which will ensure utmost customer satisfaction. We shall recognize and reward excellence in our employees and shall provide an environment that conducive to maximizing their potential as we work cohesively as a team. We shall generate consistently high returns for our shareholders. Okay, Sevilla, anong naintindihan mo dun sa binasa mong mission statement? Sir, naggagawa po kayo na ng isang madaling innovation products para po sa iba't ibang groups po ng Unibanks. Okay, thank you. So in general, ang sinasabi ng BDO Unibank mission statement ay gusto naming ma-serve ang ating mga customer, mga shareholders at saka mga employees ng company. Paano natin siya isi-serve? Paano natin ibibigay yung gusto ng mga customers, shareholders, and employees? Siyempre, maggagawa tayo ng mga innovative products, mga makabagong products, and then ibebenta rin natin, i-cross-sell natin yung iba pang products ni BDO para maibigay lahat ng pangangailangan ng mga customer, para kumita ang company at maging masaya ang shareholders at magkaroon naman ng magandang salary or return yung mga employees. So yun yung mission statement ng BDO. Ibig sabihin, yun yung gusto nilang gawin. Yun yung strategy. Ito yung strategy. Another example of mission statement would be that of Facebook Inc. So pakibasa naman ako ng mission statement ng Facebook Inc. Sino gusto magbasa? Si... Sir. O sige, ikaw na nga, John Leonard. Facebook Incorporation. Founded in 2004, Facebook mission is to give people the power to build community and bring the world closer together. People use Facebook to stay connected with friends and family, to discover what's going on in the world, and to share and express what matters to them. Okay, so dun sa binasa mong yun, John Leonard, ano ang naintindihan mo sa strategy ng Facebook? Yung ano po, yung parang doon po tayo sa Facebook, ang mission po nila para makapag-build po tayo ng community, mas mapalaki pa po yung ano ng yung community nga po para mapalapit-lapit po kung gano'n, parang ma-closer nga po. Yun siya. Okay, sige, thank you, John Leonard. So kung si BDO kanina, ang kanyang strategy ay gumawa ng mga innovative products para mapasaya niya yung mga customers, shareholders, and employees. Si Facebook naman, ang kanyang mission strategy, ang mission statement niya or yung kanyang overall strategy ay bigyan ng power, ng kapangyarihan ng mga tao na makapag-connect sa kanyang mga mahal sa buhay o kung sino mga ibang tao sa iba't ibang lugar sa mundo. So magkaiba sila ng mission statement pero ang pinagkapareho nilang dalawa is meron silang clearly defined na strategy na gustong mangyari para sa company. Again, kapag nasa company na kayo, class, tatandaan niyo palagi kung ano ba ang strategy, ano ba yung balak ng company, ano bang balak ng mga may-ari doon sa company.
Kasi kung ang may-ari mismo ay hindi niya alam kung anong balak niya sa company, medyo matatakot ka na as an employee kasi baka mamaya niyan bigla na lang magsara itong company na to dahil hindi niya nga alam kung ano ang gusto niya. Ngayon, kung magagawa ka naman ng sarili mong negosyo, which I encourage kasi mas maganda na mayroon kang sariling negosyo, kailangan iisipin mo at tatandaan mo palagi kung ano ba yung dahilan kung bakit ka nagninegosyo. Doon iikot lahat ng magiging trabaho mo, lahat ng gagawin mo, doon iikot sa mission statement. So napaka-importante na clear ito at alam ito ng lahat ng mga taong involved doon sa company mo. So bakit ba kailangan nating may hubad pa sa likod mo, Ronario, Bakit ba kailangan? Parang si Cesar Montano lang Bakit ba kailangan na meron tayong mission statement? Kasi nga, babalikan natin palagi kung saan ba, ano ba ang dahilan bakit nag-i-exist ang company natin. And then, pag nakuha na natin yung mission statement, maaalala natin kung ano ba yung strategy natin as a company, pwede na tayo makapag-forecast ng sales. Of course, given the other factors na kailangan ng ating negosyo. Ano ba yung pag sinabing sales forecast? Yung mga naka-experience ng magtrabaho or nabasa ito somewhere, ano ba ibig sabihin ng sales forecast? Pag sinabing sales forecast, ano ang tingin niyong ibig sabihin yan? Tanongin nga natin si daming mga bagong pangalan na yan, natutuwa naman ako. Si Tirado, Logenil, nandyan ka ba? Logenil Tirado, nandyan ka? Meron kang audio? Audio man lang? Wala? Sir. Yan. Sino yun? Si Janelle Bernardino. Sige, Janelle. Ano sa palagi mo ibig sabihin ng sales forecast? Pag sinabi nating sales forecast, yun po yung process ng estimating the future sales. Okay. Tama. Estimating future sales. Kasi, pero Janelle, bakit sa palagay mo kailangan natin i-estimate ang future sales ng isang company? Janelle, ikaw pa rin. Sir, kailangan natin i-estimate kasi siyempre, mag-expect din tayo ng pagtaas na nakikitain ng sa company. So, kasi minsan may mga goal din tayo, kailangan, nagtatayo tayo ng ganito. So, nag-expect tayo next year na tataas yung sales natin, gano'n. So, parang, ayun yung parang purpose niya, sir, kung bakit nag-expect. Okay. Kasi pwedeng may pagbibitan tayo, gano'n. Correct. Thank you very much, Janelle. Tamang-tama yung sagot mo kasi naalala ko part ka ng Group 8 na nag-present ng Case 8. So definitely alam mo kung ano ibig sabihin ng sales forecast. So tama yung sinabi ni Janelle na pag sinabing sales forecast kasi, ito yung pag-i-estimate ng sales mo next year. Bakit kailangan mong i-estimate yung sales mo next year? Kasi kailangan mong maghanda. Halimbawa, isipin natin meron tayo pare-parehong bakery. Meron tayong sariling bakery. Kung mag-forecast tayo ng sales natin next month na lang para hindi masyadong malaki yung next year. Halimbawa, sabihin natin na ngayong buwan, nakabenta tayo ng 1,000 pandesal. Next month, kailangan natin mag-estimate ng ating sales or ng sales forecast para makapaghanda tayo sa next month. So kung ngayon, 1,000 pandesal ang nagawa natin, o baka next month, 1,500 na pandesal naman yung maiibenta natin. Para saan yung 1,500 na maibibenta natin na finorcast natin? Para mapaghandaan natin yung pag-prepare ng pandesal. Para malaman natin kung ilang harina yung kailangan natin, kailangan ba natin mag-hire ng additional na mga panadero na gagawa ng tinapay. Kasi kung wala kang sales forecast, mabibigla ka na lang bigla pag tumaas bigla yung demand sa produkto mo. Hindi ka ready. Pwedeng kulang ang iyong harina, pwedeng kulang ang iyong mga empleyado. So para mapaghandaan mo yung mga possible na need for employees, for raw materials, and to talk to your suppliers, kailangan meron kang sales forecast. So kadalasan ang sales forecast ay, ang financial plans pala, palagi nagsisimula sa sales forecast. Tapos titingnan mo kung ano yung naging performance ng company for the last 5 years. Tapos importante nga na tama or at least accurate ang estimate mo ng sales forecast kasi kapag kulang ang naging sales forecast mo, pag may bumili, wala ka na mabibenta. At kapag hindi mo siya nabentahan, possible na bumili siya dun sa kalaban mo. At pag bumili siya dun sa kalaban mo, possible na hindi na siya ulit bumili sa'yo. So, masakit din para sa negosyo natin, di ba? Kung naman masyadong sobra ang iyong naging sales forecast,
baka naman masira yung mga binibenta mo kung hindi mabibili. So kaya importante na tama lang, eksakto, accurate ang iyong estimate ng sales forecast para hindi kulang, hindi maiinis yung mga customer, at hindi rin masyadong sobra. Kasi pag sobra, masyadong magastos for you, and may possibility na baka maging obsolete yung product na binibenta. And then of course, kapag meron kang estimate at alam mo kung ano yung kakailanganin mo next year, baka kulang ang pera mo, kailangan mo sigurong mangutang. So kung masyadong mataas ang forecast mo, masyadong mataas ang inutang mo, tapos hindi naman pala yung totoong sales, edi nagbabayad ka ng utang na hindi mo naman kinita. So naiintindihan nyo kung bakit napaka-importante na tama ang ating sales forecast, hindi masyadong mataas, hindi masyadong mababa. Kasi masyadong malaki ang magiging effect nito sa ating negosyo kung mali-mali ang ating sales forecast. So speaking of sales forecast, paano ba mag-forecast, for example, ng additional funds needed? Paano mag-estimate kung magkano pa yung pera na kakailanganin natin given the sales forecast? Kasi class, kapag meron tayong sales forecast, nakadepende dyan lahat ng nangyayari sa atin next year. Sabi ko nga kanina, kapag meron kang forecast kung ilan yung ibibenta mo na pandesal, automatic, kailangan tataas yung bibilhin mong raw materials para dun sa paggawa ng pandesal. And then second, possible na mag-hire ka ng additional workers para makatulong sa'yo sa paggawa ng pandesal mo. And then, magkakaroon ka din ng mga utang kasi pagka nag-expand ka ng negosyo, tumaas yung sales mo, possible na kulang yung pera mo, so kailangan mong manghiram sa iba. So ang daming mga factors na kailangan i-consider. So kailangan natin malaman kung ano ba yung additional funds needed ng company or yung AFN. AFN stands for additional funds needed. So ang very simple formula ng additional funds needed is projected increase in assets. So ito yung sales forecast mo, yung palagay mong tataas na yung need for additional assets. Yun yung projected increase in assets minus spontaneous increase in liabilities. Spontaneous increase in liabilities, ito yung possible na mag-hire ka ng additional na mga employee o kaya makikipag-usap ka sa mga supplier, nabigyan ka ng credit terms. And then yung last item sa ating equation would be the increase in retained earnings. So kung ano yung itataas ng retained earnings, yung sobrang kita na pwede mong ipamigay sa mga stockholders mo in the form of dividend. Okay, so again, additional funds needed or AFN equals projected increase in assets minus spontaneous increase in liabilities minus increase in retained earnings. So makikita nyo sa baba kung paano ba mag-compute ng mga words na nasa taas. Like for example, itong projected increase in assets, paano ba siya kina-compute? Assets over sales multiplied by change in sales. Ang spontaneous increase in liabilities naman would be liabilities over spontaneous liabilities, kaya siya may star doon kasi ibig sabihin spontaneous liabilities siya, over sales multiplied by change in sales. And then ibabawas mo dyan of course yung increase in retained earnings. So ano ba yung increase in retained earnings? Profit margin, yun yung M, times sales, o yung forecasted sales for the next year, minus retention ratio. Yung retention ratio yung 1 minus payout. So, ibig sabihin, yung payout, ito yung kung magkano yung ipinamigay mo sa mga stockholders. So, kung magkano yung natira, 1 minus payout na pinamigay mo, yun yung natira. Yun yung retention period. So, of course, ang assumptions palagi dito, tatandaan nyo palagi, ang AFN equation ay pwede lang gamitin kung ang company is operating at full capacity. Tapos, each type of asset grows proportionally with sales. Ibig sabihin, pag tumaas ang sales, ganoon din ang level ng pagtaas ng asset. Payables and accruals are also assumed to grow proportionally with sales, kagaya ng asset. And then, profit margin and dividend payout will be maintained. Ibig sabihin, pareho pa rin siya. Para mas maintindihan natin, let's try an example. So, halimbawa, doon muna tayo sa projected increase in assets. Yung formula natin kanina dito, sabi natin is assets over sales multiplied by change in sales. So ano ba yung example natin?
Halimbawa, si Ace Corporation may assets na $2,000 million. So, ito yung assets na. And then, meron siyang sales na $3,000 million in 2020. Assets, 2,000 million or ano yan, 2 billion. And then, sales of 3,000 million. The company plans to increase the sales by 10% in 2021. So, this year, yun daw sales niya ay gusto niya itaas ng 10%. So, paano natin mako-compute yung projected increase in assets? So, sabi, assets over sales, di ba? So, assets na 2,000 divided by sales ng last year na 3,000 equals 0.6667. So, ibig sabihin, kailangan natin ng 0.6667 para maabot natin yung bawat dollar ng sales. I-multiply natin yun ngayon sa 10% na increase in sales. So again, the company plans to increase the sales by 10%. Eh, ang sales niya noong 2020 ay 3,000. So, i-multiply mo yung 10% na increase in sales by 3,000. Therefore, the change in sales is 300 million. Tumaas ka ng 300 million. Galing ka sa 3,000 million, sabi mo tataas ka ng 10%. So, by 2021, ang increase or change in sales ay 300. 10% times 3,000. Malinaw ba yung part na yon? Malinaw? Absorb nyo lang. Kapag later may question, feel free to ask. So ngayon, alam na natin yung change in sales na 300. I-multiply na natin yan. Wala, hindi pumasok sa natin. I-multiply na natin yan doon sa assets over sales natin. So 3 million times 1.10. Ito pala yung computation ng change in sales. 3 million times 1.10. Bakit 1.10? Kasi 10% yung increase natin ng sales next year. That's 3,300 million. Ibabawas mo yan ngayon doon sa sales mo last year para malaman mo yung 300 million na change in sales. So yung 300 million na lang yung i-multiply mo sa 0.667 para makuha mo yung projected increase in assets na 200 million. Therefore, the projected increase in assets with our given na 2,000 million assets, 3,000 million sales, and 10% sales growth, ang ating projected increase in assets is 200 million. So, paano siya nakuha? Sinundan lang natin yung formula na assets over sales. Ito yung 0.667 times change in sales. Ito yung tinaas ng ating sales na 300 million. Naintindihan ba natin? Mahina daw ang signal ni Christine Joy. Papanood na lang ako later ng YouTube natin pag in-upload ko na. Okay, so mga past 11, tapos na yung klase natin, i-upload ko siya agad sa YouTube para pwede kayo makapag-review bago mag-exam. Mag-quiz pala. So sa quiz natin, syempre meron tayong computation. Magko-compute tayo ng AFN doon. So nung nakuha na natin ang projected increase in assets, kunin naman natin yung spontaneous increase in liabilities. Ano nga ulit yung formula niya? Accounts payable plus accruals divided by sales times change in sales. So accounts payable, ito yung mga utang natin sa ating mga supplier. Yung accruals, ito yung mga utang natin sa mga employees natin. So, sige, maraming mahina ang signal. Kung kaya nyo pa rin umattend ngayon, attend lang kasi baka maya-maya lumakas na yung signal. Pero kung talagang hindi nyo maintindihan the whole time, meron naman akong i-upload sa YouTube. Actually, napapansin ko, mababa yung views ng YouTube ko sa ISM 3.1 and 3.2. Hindi dahil gusto kong marami akong views pero parang hindi nyo naman talaga pinapanood din yung recording. So, sana naman medyo may konting effort. Kasi kung mahina ang signal natin ngayon, hindi natin maintindihan, nag-upload na nga ako sa YouTube para mapanood nyo. Gawan nyo. Sir, akin din na-download ko, sir Na-download mo ba? Wow, ang sweet naman. So, mas maganda na panoorin nyo siya kung hindi nyo siya naiintindihan dahil mahina ang signal or gusto nyo lang talagang balikan. Sayang naman yung pag-upload ko kung hindi nyo pa panoorin. Para sa inyo din naman yan. Libre yan sa iba, binabayaran pa yan para sa seminar. Pero okay, balik tayo. Spontaneous increase in liabilities, ito nga yung formula. So yung given natin, sabi, si Ace Corporation daw, merong accounts payable and accruals na 200 million.
So yung 200 million, i-divide lang natin dun sa sales natin last year na 3,000. So 200 divided by 3,000, ang sagot ay 0.0667. Kanina 0.667 ha, ngayon 0.0667. So kanina, ang nag-multiply tayo, ang sagot ay 0.667. Yun yung 2,000 divided by 3,000. Dito sa accounts payable plus accruals divided by sales, 200 divided by 3,000 equals 0.0667. So, okay, malilito dyan. Then, multiplied by change in sales, yung change in sales, yung 300 na kinumpit natin kanina. So, malalaman natin na ang kailangang new payables and accruals is 20 million. 0.0667 times 300 million equals 20 million. So, ito daw yung kailangan natin increase sa liabilities. So, ito yung additional na babayaran natin sa suppliers at babayaran natin sa ating mga employees. The last part of the equation is the increase in retained earnings. So, ano nga yung formula nito? Profit margin times new sales times retention ratio. So, given natin, sabi si Ace Corporation daw ay may net income na 117.5 million in 2020. And then, nagbayad siya ng dividends totaling to $57.5 million. So, compute tayo ng profit margin. So, gamit natin yung 3,000 million na sales ng 2020. Ang ating profit margin is yung net income na 117.5 divided by sales. So, ang magiging sagot dyan is profit margin of 0.0392. So, actually, medyo mabilis yung ating discussion, pero pasok lang kasi ng given to. So, calculator naman yung gagamitin natin. So, i-divide nyo lang yung 117.5 sa 3,000 para makuha yung profit margin. Profit margin ay pinag-usapan na natin ito ng mga naunang chapter, mga chapter 3 yata. Okay, so multiplying the profit margin with the new sales will give us the amount of net income available for dividends. So, yung profit margin kasi yung pwede natin ipamigay as dividends sa ating mga stockholders. So, 3,300, ito yung new sales times 0.0392, meron tayong 129.36 na net income available for dividends. So, ito pa lang yan. Profit margin times new sales. I-multiply pa natin yung retention ratio para malaman natin kung magkano yung matitira sa atin pagkatapos natin mamigay ng dividend. So, 129.36 yung net income available for dividends. Pero magre-retain tayo, di ba? Mag-iiwan tayo ng 51.06%. Saan galing ng 51.06%? Sabi kasi kanina, namigay daw ng dividend na 57.5 doon sa net income na 117.5. Sa makatuwid, 48.93% ng net income yung pinamigay niya. Yun yung 57.5 divided by 117.5. So 100 minus 48.93, ang retention ratio natin is 51.06. Ito yung natira sa atin kasi yung 48.93 pinamigay natin. So yung 51.06 yung i-multiply natin sa 129.36. So again, profit margin natin is 0.0392. Multiplied by new sales na 3,300. Saan galing yung 3,300? 3,000 multiplied by sales forecast na 10%. So 3,000 times 10%, 3,300. Profit margin, 0.0392 times new sales, 3,300 times retention ratio na 51.06 equals 66 million. So this is the increase in retained earnings, 66 million. So pag pinagsama-sama natin yung mga nakuha natin computation dun sa mga naunang slides, 200 million yung projected increase in assets minus spontaneous increase na in liabilities na 20 million minus increase in retained earnings na 66 million. Ang AFM natin or additional funds needed is 114 million. So ano ibig sabihin nito? 114 million yung kailangan natin para masuportahan yung 10% na sales forecast natin next year.
So kung gusto natin ma-achieve yung 10% na sales forecast, kailangan meron tayong idagdag na 140 million. Ang question na ngayon is, saan ba manggagaling yung 140 million? Mangungutang ba tayo sa bangko o mag-i-issue tayo ng bagong common stock sa mga stockholders? So kung mapapansin nyo, bumabalik tayo sa mga napag-usapan natin ng mga naunang chapter. So ito naman, alam na natin kung magkano yung kailangan. Ang question is, saan natin kukuhanin? Sa bangko o dun sa mga may-ari ng company? So ngayon, kung nakita nyo kanina, yung pinag-usapan natin na 114 million is applicable lang to dun sa 10% na sales growth. What if iba-iba ngayon yung sales growth? What if yung 10% natin naging 15%? Ang mangyayari dyan, of course, kung lahat ng numbers na pinag-usapan natin ay constant kanina at nag-increase yung sales growth from 10 to 15%, tataas din, of course, yung additional funds needed natin. From 114 million, tataas siya to 201 million. So, hindi ko na ipapakita yung computation, pero kung gusto niya, pwede nyo subukan. Patan nyo lang yung 10% kanina, gawin yung 15%. Pero, ang bottom line is, mag-i-increase, tataas yung additional funds needed natin kasi tumaas yung sales growth. Ngayon, kung ang target growth rate naman natin from 10% bumaba sa 5%, naturally, bababa din yung additional funds needed. From 114 million, magiging 27 million na lang siya. Kasi bababa na lang yung requirement niya. Ngayon naman, kung ang company, ang growth rate ng company ay naging 3.45% lang. So from 10%, naging 3.45% lang. Lahat ng numbers ay constant. Ang additional fund requirement natin would be 0. Ibig sabihin, wala tayong additional na kailangang pera. So, yung 3.45%, ito yung company's sustainable growth rate. Ito yung growth rate kapag ang AFN ay 0. So, tandaan, pag sinabing sustainable growth rate, ito yung growth rate kapag ang growth ng company, ay ang additional funds needed is 0. Ngayon naman, minsan, pwede magkaroon ng negative additional funds needed. Pag sinabing negative ang additional funds needed, ibig sabihin, hindi mo kailangan magdagdag ng pera. Sobra-sobra yung pera mo dun sa sales na balak mo. So again, ulitin ko. Pag tumaas ang growth rate ng forecast, tataas din yung additional funds needed. Kapag bumaba ang sales forecast, bababa yung additional funds needed. Kapag 0 ang additional funds needed, nandun ka sa sustainable growth rate. Pwede rin namang maging negative ang additional funds needed dahil ibig sabihin sobra ang pera mo, hindi mo kailangan magdagdag. Question ngayon, pwede naman pala akong hindi magdagdag ng additional funds needed. Pwede naman palang hindi ako mamroblema kung saan ko kukunin yung additional funds needed. Bakit ko ngayon kailangan na mag-increase ng sales? Tapos mamroblema lang ako kung saan ko kukuhanin yung funds na kailangan. Bakit kaya? Bakit kailangan natin ng additional, bakit kailangan pa natin ng growth rate kung mamroblema lang naman tayo sa additional funds needed? Sir, Yes, Sevilla. Ay, wait, si Sevilla nga ba yun? Nakita ko nag-raise ng hand si Sevilla eh. Cortez po muna, sir. Sige, Cortez, ikaw muna tapos Sevilla after. Bakit kailangan pa natin tumaas ang sales growth rate kung mamumblema lang tayo sa AFN? sa akin sir, naka-base po ako sa vision tsaka mission ng company or sa ano sir. Kasi yung target o yung vision po natin o mission dapat mas maging ano tayo sir, higher pa sa iba. Kumbaga Correct. Yun po yung sa akin. Tama. Bumalik ka sa vision at saka mission mo ng company. Ikaw naman, Sevilla, what are your thoughts? Bakit kailangan pa natin mamumblema? Kasi sir, kung magkakaroon tayo ng sales para sa next year, mayroon pong probability tayo na makakuha pa ng mas marami na pong income mula sa sales na po yun. Okay, tama. So in general, ang sagot nitong dalawang classmate natin is, bumabalik kasi tayo dun sa ating vision mission. Gusto natin kumita para sa mga shareholders at saka sa mga employees. Si Sevilla naman, sabi niya, kailangan ng sales growth para tumaas din yung net income. Parehong tama yung sagot. And then, ang sa akin,
kung tatanungin ako, bakit kailangan mo pa ng sales growth kung mamumblema ka naman doon sa additional funds needed? Ang question ko is, bakit ka pa nagnegosyo kung ayaw mong kumita ng malaki? Di ba? Kung ang gusto mo, sakto lang, chill lang ako dun sa gusto kong negosyo, paano kung biglang nagka-pandemic? O, di kung chill ka lang, wala ka ng matitirang pera. Kung nangarap ka ng mas mataas, di mas malalim yung bulsa mo, di ba? Parang sa totoong buhay lang yan kung mangangarap ka, sagad-sagarin mo na kasi nangangarap ka pa lang naman Tsaka mo na problemahin kung paano maaabutin yung iyong goal, yung iyong dream. Kaysa yung chill ka lang, parang okay na ako dito kung nasaan man ako. Kasi hindi lumalaki yung mga ganyan kung doon ka lang sa sustainable growth rate palagi. Hindi ka mag-grow, hindi ka mag-expand. So, suggestion at advice ko rin yan sa inyong mga kabataang Pinoy na kung mangangarap at magsiset ng goal, tataasan natin. Kasi kung mababa yung i-set natin na goal, mababa lang din yung ma-achieve natin. Ngayon, kung mataas yung sinet mong goal, hindi mo man ma-achieve yung goal na yon, pero kakasikap mo para maabot mo yung goal na yon, mataas na rin yung maabot mo. So, ganun din sa company. Kung magtsatsaga ka lang doon sa existing mo na zero growth rate, para wala ka ng problema sa additional funds needed, hindi naman mag-grow o lalaki ang iyong company. And at the same time, palagi ang ating objective sa finance is, kung naaalala nyo pa, is to maximize shareholder wealth or value. Hanggat mapapalaki natin, papalakihin natin yung negosyo natin. So another example of computation ng AFN, ito yung pinresent ng Group 8 from ISM 31 and 32. So ito yung New World Chemicals. Ito yung financial statements na given sa kanila. So, papakita ko na lang ulit sa inyo kung paano nag-compute ng AFN. So, please direct your attention to the screen. So, ito yung formula. Additional funds needed equals assets over sales times change in sales minus accounts payable and accruals divided by sales times change in sales minus profit margin times expected sales times retention ratio. So, ipa-plug in lang natin yung mga given in sa New World Chemicals case. So 1,000 assets, 2,000 sales, 100 accounts payable and accruals, profit margin, expected sales and retention ratio. So ipasok-pasok lang natin yung mga given. E-end tayo sa 250 minus 25 minus 44. Ang additional fund needed ni New World Chemicals is 181 million. So ganito nakuha yung additional funds needed ni New World Chemicals. Okay. So ano naman mangyayari kung halimbawa itong mga items na ipapakita ko sa inyo ay nagbago? Ano magiging epekto nito sa AFN? Tandaan niyo itong mabuti, kasama to sa quiz. O yan, may bonus na. So pag tumaas ang dividend payout ratio, ano mangyayari? Tataas yung additional funds needed. Kasi mas kukunti yung matitirang income sa'yo dahil tinaas mo nga yung pamimigay mo ng dividend. Paano naman kapag tumaas ang profit margin, tumaas yung kinita mo, anong mangyayari sa AFN? Bababa yung additional funds needed dahil mas madami kang kinita, so mas konti yung kakailanganin mong additional funds. Ano naman mangyayari kapag tumaas yung capital intensity ratio? Ano ba yung Hi, sir. Good morning. Okay, good morning. So ano naman mangyayari kapag tumaas yung capital intensity ratio? Ano ba yung capital intensity ratio? Assets over sales. So pag tumaas ang assets over sales, tataas din yung kailangan nating additional funds. Kasi mas maraming assets yung kailangan natin for given sales. And then last example, paano kung halimbawa yung mga suppliers mo, pumayag siya na magbayad ka ng 60 days imbes na 30 days lang. Ano mangyayari sa AFN? Bababa yung additional funds needed. Kasi magkakaroon ka pa ng mas mahabang time para bayaran mo sila. So medyo nadami yung pera na nasa iyo. Okay? So yun yung mga possible na mangyari sa AFN kapag nagbago itong mga items na to. So ngayon, ano naman yung forecasted financial statements? Kanina kasi, tinanong ko kayo kung ano nga pa yung 4 na financial statements. Obviously, nakalimutan nyo na, pero kailangan yung tandaan. Kasi sabi ko nga kanina, yung final exams natin is cover to cover from chapter 1 to this chapter. So,
Ano ba yung financial statements na pinag-usapan natin last time? Balance sheet, income statement, statement of owner's equity, statement of changes in retained earnings. So yung apat na yon, pwede kang gumawa ng projection o ng forecasted. So since meron kang sales, alam mo na yung sales mo, malalaman mo rin kung magkano yung kailangan mong bayaran sa supplier, magkano yung kailangan mong bayaran sa mga employees, mga taxes. So ipapasok mo yun kung sa gagawin mong forecast or estimated financial statements. Kung iba naman pa doon sa additional funds needed, yung additional funds needed kasi pinasimple. Yun lang, minus lang. Pag financial statements, gagawa ka talaga ng panibagong financial statements base din sa mga projection mo. Pero, ang tanong ngayon, bakit magkaiba ang sagot kapag AFN equation and na gumamit ka ng financial statement method? Bakit kaya magkaiba kapag nag-AFN equation and financial statement method? Ang sagot is because yung AFN equation, nag-a-assume siya na constant palagi ang profit margin, dividend payout, at saka capital structure. Walang nagbabago. Sa totoong buhay, hindi naman ganon. Walang constant na palaging every year ganitong percent yung profit margin. Pwede, possible na maging constant, pero hindi palaging yun ang nangyayari. Sa financial statement method kasi, pwede kang mag-assume ng iba't ibang klaseng growth bawat item. So, mas flexible siya. So, pwedeng bawat item, iba't iba yung rate ng increase or decrease. And then, actually, sabi nga nila, mas mahirap gawin yung financial statement, pero mas accurate siya. Kasi, mas mapapasok mo yung iba't ibang differences, mas mapapasok mo yung iba't ibang possible scenarios kapag gumamit ka ng financial statement method. Unlike in additional funds equation method, AFN equation method. So mas magandang gamitin yung financial statement method kasi mas flexible siya. Pero yung AFN equation, okay din, madaling i-solve, pero masyadong madaming assumption. Pero para sa klaseng ito, syempre, hindi ko naman kayo papagawa ng projection ng financial statement kasi hindi naman kayo mga accounting majors. So, dun lang tayo sa AFN equation. Sa madali lang tayo. Okay. Ano ba importance ng financial forecasting? At yung pinag-usapan natin kanina, bakit maraming ginagawa itong financial forecasting? Ito yung pinakauna kong tanong sa inyo when we started the class. Sabi natin dito kasi kailangan nga na tama yung financial forecasting para tama yung magiging plano natin for next year. Pag nagkakamali tayo, halimbawa ng January, February, March, pwede tayong bumalik dun sa plano natin para itama ulit yung strategy. And then, kailangan meron tayong financial forecasting para malaman natin kung magkano nga ba yung additional funds needed or AFN. Para alam natin kung mangungutang ba tayo sa bangko o manghihingi tayo ng pera sa ating mga stockholders. Tapos actually, itong financial forecasting is guide talaga para sa mga empleyado para malaman nila kung ano ba yung plano niya sa susunod na taon. Question naman ngayon, ito bang pinag-aaralan natin na financial forecasting, anong silbi nito sa mga ISM major kapag graduate na sila at pumasok na sila sa company? So ito ang sagot. Yung financial forecast kasi sa lahat ng negosyo na papasukan nyo, kung halimbawa nagtayo kayo ng sarili ninyong negosyo o sumama kayo sa company, napaka-importante nito dahil ito ngayon magsasabi sa inyo kung ano na ba ang lagay ng company. Kumikita pa ba tayo o palugi na tayo? So kung magiging empleyado ka, makakapag-decide ka kung lalayas na ba ako dito sa company na to kasi baka magsara na lang bigla. Oh wow, ang ganda na itong company to. Malaking kinikita, baka magbigay ng mas maraming benefits o magbigay ng mas mataas na sweldo. Another importance na, kumbaga, anong silbi nito sa inyo? So, syempre, bibigyan kayo ng insight kung paano ba magpatakbo ng negosyo, paano maghawak ng pera sa isang negosyo. Kailangan mo bang mangutang? Kung mangutang ka, kaya mo bang bayaran? So, parang nagko-compute ka, parang nag-decision ka, hindi yung basta ka lang nanguhula. Kumbaga kung ano lang yung kutob-kutob. Kasi mali yun. Kapag mag-business ka at ang pinapaandar mo palagi ay kutob-kutob lang, medyo tagilid tayo dun kasi baka malamang sa malamang ay mali ang ating kutob.
So yun nga. So startups din, yung mga gusto magnegosyo ng maliit lang, kahit maliit lang na negosyo, importante pa rin yung financial forecast para malaman mo kung kailangan mong paghandaan yung susunod na taon. Yung mga nag-online selling, so hindi naman porke online selling lang yung business, maliit lang yung business, hindi mo na kailangan ng forecast, kailangan mo pa rin para mapaghandaan mo nga yung mga susunod na taon. Ngayon o ng susunod na buwan. Kasi kung hindi mo siya gagawin, baka next month wala ka ng negosyo. So ayaw naman natin yun kasi pag nag-business tayo gusto natin patuloy siya paulit-ulit. And then, ang pinaka-importante, I think, sa mga industrial security management majors, bakit ba binigyan kayo ng financial management? Bakit ko ba kayo pinapahirapan sa subject na to? Is, magagamit nyo kasi yung skill ng pag-analyze, creative problem solving, at saka decision making. So kung iisipin nyo, itong subject na Rica Fort na ito ay mukhang wala namang silbi sa buhay ko, nagkakamali kayo. Kasi dito sa subject na to ay tinuruan ko kayo kung paano mag-analyze, paano mag-isip, kung paano pa isosolve yung problem, paano mag-desisyon ng may basihan. Hindi yung desisyon lang na kutob-kutob lang. Ang basihan is yung mga computation na tinuro ko sa inyo. So I think yun yung silbi nitong subject na ito sa inyo. Kasi sabihin nyo, hindi naman kayo business major, hindi naman kayo taga CEMDS, bakit masyadong mahirap tong subject na to. Nung una, tinatanong ko rin kung bakit kayo may ganitong subject, pero naisip ko nga na as industrial security majors, security management majors, kailangan magaling kayong mag-analyze, kailangan magaling kayong mag-problem solving. And itong subject na to, ito yung tinuturo. So that's the end of this module. But before that, gusto ko muna ipakita sa inyo kung ano ba yung mga pinagdaanan natin buong SEM. Kasi nga sabi ko, this is the last time na magkikita-kita tayo online. Hopefully, pagkatapos ng finals, magkita pa rin tayo ng face-to-face. Kung meron kayong mga i-organize na party, game na game ako dyan, pero Saturday lang ako pwede. So, unless luluwas kayo sa Makati, pwede ako doon. So, ito yung pinagdaanan natin buong SEM. So buong SEM, pinag-usapan natin. Actually, dalawang point of view lang yung pinag-usapan natin nitong SEM na to. Investor ka, marami kang pera, na gusto mong malaman kung saan mo ilalagay yung pera mo. Or, miyembro ka ng corporate world, business manager ka, na gusto mong malaman kung paano mo ma-maximize yung stock ng company. So kung maaalala nyo, buong SEM yun lang ang pinag-usapan natin. Investor ka, saan ko ilalagay ang pera ko? Or part ka ng company, saan ako kukuha ng pera para mapalaki ko yung business. Kung maaalala nyo, from chapter 1 through 9, ang pinag-usapan natin doon class is kung saan mo pa ilalagay yung pera mo. Sa stocks ba, sa bonds ba, magta-time deposit ka ba sa bangko o magninegosyo ka. Kasi sooner or later, pagka-graduate ninyo, then sa course ninyo ay magkakaroon kayo ng trabaho. Hopefully, kung nagkaroon na kayo ng trabaho, makapag-ipon kayo ng pera para makapag-invest kayo somewhere. Kung hindi man kayo magkatrabaho dahil magtatayo kayo ng sarili nyong business, sana magamit niyo yung mga pinag-usapan natin sa chapters 1 through 9 para makagawa kayo ng mas magandang investment decisions. So again, itong subject na to ay hindi ibinigay sa inyo para mahirapan kayo. Ibinigay ko sa inyo para mas maging may advantage kayo compared sa ibang mga estudyante na walang ganitong subject. Kasi isipin mo, yung ibang course na walang ganitong subject, malalaman ba nila kung saan mag-i-invest? Kung ano ibig sabihin ng high risk, high return, kung anong project ang pipiliin mo, bakit sa net present value. So ibig sabihin, lahat na magiging decision-making points ninyo as investors would be based on computations, hindi sa kutob-kutob lang. And then yung chapters 10 through 17 naman, ang mga pinag-usapan natin dito, is yung mga gagawin nyo pag naging member na kayo ng corporate world. Para hindi kayo mamatahin ng mga taga-finance. Kasi syempre, hindi naman kayo sa finance magtatrabaho, diba? Dahil iba ang inyong expertise. So pagka nandun ka na sa company at medyo tumaas na ang posisyon mo, babalikan mo to. Kasi iisipin mo na parang, okay, hindi pa pwede yung ginagawa mo yan. Hindi pa pwede mag-i-invest ka ng ganyan kasi malulugi ang company. Kasi base sa computation ko, dapat hanggang ganito lang yung gagastusin natin para kumita pa rin tayo ng malaki. So yung mga ganon, hindi tayo kutob-kutob lang, may basihan lahat ng mga decision making natin. So buong SEM, ito yung pinag-usapan natin. Wow, may pa-effects ako.
So, syempre, nagsimula tayo sa overview. Ano ba yung subject? Pinag-usapan natin yung mga financial markets and institutions at yung mga bangko. Pinag-usapan natin yung financial statements. And tinatanong ko sa inyo kanina, ano ba yung apat na yon? Nag-analyze tayo ng financial statements. Time value of money. Sana naaalala niyo pa. Naalala ko si Ronario, hindi alam kung ilan yung monthly. Hindi alam kung ilan yung semi-annually. Diyan natin yung pinag-aaral sa time value of money. Nag-usap din tayo ng interest rates. Paano ba mag-compute ng interest rates? Ano ba yung mga kasama sa interest rates? Yung mga premium na pinag-usapan natin dyan. Nag-bond valuation din tayo, nag-stock valuation din tayo. Nag-compute tayo ng cost of capital para malaman natin kung magkano ba yung gagastusin kapag pumasok sa isang project. Nag-capital budgeting tayo, nag-estimate tayo ng cash flow. Kasi may mga options tayong pinag-usapan. Yung kumbaga itutuloy mo ba yung negosyo, o maghihintay ka muna, or titigilan mo na yung negosyo or project at all. Pinag-usapan din natin yung capital structure, namigay tayo ng dividends. Working capital, pinag-usapan natin yung mga accounts receivable, mga inventories, accounts payable. And then today, pinag-usapan natin yung financial forecasting. So today, na yung last subject natin, ay last chapter natin sa subject na ito, makukompleto na natin yung management 5 na subject. So, hopefully may naintindihan kayo sa buong SEM. Meron ba? Meron ba kayong magandang napulot dito sa subject na ito, bukod sa sakit ng ulo? Meron ba o wala? Wala? Meron, sir. Talaga. Yung iba, Madami po. yung itong klase na to, syempre, palagi naman meron akong naaalala sa dati dahil either pasaway o matalino o maganda yung mga sagot. Sa subject natin na ito, sa klase nito, iba-iba yung mga na-encounter ko. Merong magaling, merong walang pakialam, merong hindi masyado naiintindihan pero nagtatry na maintindihan yung subject. So iba-iba. So hopefully, kahit na iba-iba ay meron kayo naintindihan na madadala nyo sa pag-graduate ninyo o madadala nyo kapag meron na kayong bagong subject. So generally, hindi nyo kailangan tandaan lahat ng formula. Ang gusto kong matutunan nyo dito is yung analytical skills, critical thinking, tsaka decision making. Kumbaga parang hindi mo basta tatanggapin lang ang isang bagay dahil binato lang sa'yo. Tatanggapin mo na siya agad. Okay, so any questions about our subject, about our course?